Hi everyone! Kamusta ang lahat? Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa bansang Croatia. For today's video guys, sabayan nyo ako kasi magbabiyahe tayo papuntang Vienna, Austria. Yes po, totoo po yung narinig nyo. So magbakasyon muna tayo, wag lang puro trabaho at padala. So kailangan din natin bigyan natin yung sarili natin ng bakasyon. So ayan, nagbakasyon kami with friends. Kasama ko yan sila, si Queenie, si Ate Heidi, tapos si Beshi Velasco, tapos yung iba pa si Ate Janice. Actually yung kuan na to, yung trip na to is binook pa namin nung last October pa po. So ayan, so pangalawa ko na sana tong alis ng Croatia. So yung Croatia pala po ay Schengen country. So hindi na po namin kailangan ng Schengen visa kung pupunta kami ng basta sakop siya ng yung Europe 27 countries ata, or may dalawa nang nadagdag ngayon. So yan po, pwede namin yan siya puntahan kung may pera lang kami, charot. So ayan po, nagbiyahe na po kami sa bus station. So malapit lang po pala to dito sa amin, sa accommodation namin. So ayan po yung bus station nila. So dito kami magsasakay, by bus lang po kami. Pwede din siya airplane, pero bus lang po yung sinakyan namin papunta doon. So ayan, nagpila na po kami. Kinarga na po yung mga bagahe ng mga pasahero papuntang Vienna, Austria. So ayan po, nag-Flixbus lang po pala kami. Tapos yung nagastos ko pala dito sa ticket ko papuntang Vienna, Austria is 58 euro. Balikan na po yan siya. 2 days lang kami doon. Tapos ayan, nakarating na po pala kami sa Vienna, Austria ng alas 9 ng gabi. Tapos ayun, yung sa gabi na yun is hindi pa po kami nakapaggala agad kasi hinanap pa po namin yung apartment or yung parang hostel sa atin sa Pilipinas na titirhan namin. So ikwento ko sa inyo yung nangyari. So ano po yung mga kailangan na mga papilis bago ka makalabas ng Croatia, or ano pa po yung mga check ng mga pulis bago ka makaalis. So dalawang check po pala kami ng pulis. So yung chine-check po pala paalis po ng bansa sa Croatia is yung passport mo, tapos yung ID. First po is yung parang pinababa kami, yung para siyang quarantine sa Pilipinas. Yun yung sit up. Ipababa kayo doon sa may checkpoint, tapos maglalakad kayo lahat. Tapos dapat nakaready na po yung passport at saka yung PRC ID or valid yung ID mo dito sa bansang Croatia. Tapos ayun, i-check nila yung parang tingnan lang kung akma ba po yung mukha mo sa ID, tapos sa passport. Tapos yung pangalawa ko naman, yung pangalawa po namin is may nag-check na babaeng pulis. Umakyat po siya ng bus. Siya na po yung umakyat, tapos chine-check niya kung may visa ka ba sa passport mo. Tapos tinatanong ka anong gagawin mo doon. Yun lang po yung Tapos yung pabalik naman is wala nang chinek yung police kasi gabi na rin yung biyahe namin. So alas 4 pala yung biyahe namin ng hapon. Tapos hanggang alas 9 kasi 5 hours po yung biyahe papuntang Vienna, Austria. So balik muna tayo sa first day namin. So ito po yung ang ganda din ng Vienna, Austria, no? So ang lawak din nila, tapos ang linis po dito. So first time ko pala itong lumabas ng Croatia, no? Tapos ayan, good thing is marami kami, tapos marami din kaming mawawala. So ikwento ko pala yung nangyari nung bago kami dumating dito sa Vienna, Austria. So sumakay pala kami ng bus pa Croatia. So yung biyahe namin noon is 4 PM, tapos pagdating namin ng Austria is 9 na po. So yung Vienna, Austria pala is dalawa po yung
yung bus station nila. So kailangan nyo talagang i-check kung saan kayo bababa na bus station. May Central Station at saka Erzberg, Vienna, Austria na station ng bus. So nakakatawa nga yung nangyari is yung friend namin na dalawa kasi anim kami. May isang lokal na sumama. So good thing is marami. So hindi siya masyadong kabado, di ba? Kasi pagbago sa lugar, so nakakaba kasi hindi mo alam yung lugar. So ito po yung nangyari na yung friend namin na dalawa is bumaba sila sa Central Station ng Vienna, Austria. Hala, naiwan namin sila kasi akala namin andun na nahiwalay kasi sila ng sa amin yung upuan na sa unahan sila. Naiwan sila kasi bumaba pala sila ng Central Station. So good thing is nakadala sila ng wifi nila na T-Mobile daw yun yung gamit nila. Bumili lang sila ng 20 euro yung para siyang A1 dito sa Croatia. So yun nagamit nila. Tapos na-stress na yung mga kasama namin kasi naiwan nga yung dalawa. So yung Central Station naman din ng Vienna, Austria is malapit din naman. Is syempre matatakot ka talaga kasi di mo pa alam yung lugar na yon. So sabi namin na-stress na yung kasama namin kasi naiwan nga yung dalawa. Tapos yun sabi namin buti nga talaga may sila wifi, kundi mahirapan kaming kontakin sila. Kasi nga hindi kami taga doon, di ba? Tapos ayun, buti nga na ni Ate Janice yung T-Mobile niya. So naka-wifi siya. Tapos sabi ng local na mag-taxi na lang sila or mag-walk. So sabi namin mag-taxi sila kasi nga yung apartment namin, yung arrival namin doon dapat is 9, mga 40 ganun. Tapos yun, na-late na kami. Tapos yun, nag-taxi sila. So, tatlong sila. Anong tawag yun? Yung book ng board. Saka po sila na balik na tayo. Doon tayo banda kinakancel sila ng nila yung parang pag-book. Tapos yung pangatlo is ayun, natuloy na talaga. Tapos mga 10 minutes lang naman siya sa Central Station papuntang Erzberg Station. So doon talaga yung namin, yung baba talaga. Pero yung dalawa nga bumaba kasi akala nila bumabaan na kami. Tapos kasi nagbabaan na po yung tao. Hindi siya kagaya sa Zagreb na isa lang po yung bus station. Sa Vienna, Austria is dalawa po. May Central Station. Tapos doon sa Erzberg, Vienna, Austria na yun siya. Pero mga 10 minutes lang naman siya. Pero ayun nga, yung nakakatawa talaga kami kasi sabi ng friend ko na puntahan mo yung driver, puntahan mo, ipastop mo. So dito po sa sa Europe, may mga designated po na area lang po mag-stop yung mga bus. Sabi ko, paano ko ipastop is yung bus station is ando na. So nagkagulo na kami kasi naiwan nga yung dalawa naming friend. Buti nga na talaga may internet sila na T-Mobile at ano ba yung tawag? T-Mobile ata yun siya. Yung ginamit nila na yung parang internet. So, pwede pala siya gamitin doon sa Vienna, Austria na yun, sa T-Mobile. Tapos, ayun, at least nagkita-kita rin kami doon sa Erzberg, Vienna, Austria talaga. Tapos, ayun, nagpunta na kami sa pagkatapos nito, hinanap na namin yung pupuntahan namin kasi malayo-layo pa siya yung sa city, yung bus terminal. So, kailangan mo pang train. So, yung first namin na ginawa is kailangan mong magkuha ng ticket doon kasi baka maka-penalty ka. So, pupunta ka doon sa train station, sa entrance. So,
yung kinuha namin, pipilian mo siya doon. So yung ticket pala na nabayaran namin is 72 hours, 10 euro, good for 72 hours na po yun. Kasi dapat 48 hours lang po sana yung kinuha namin kasi 2 days lang kami doon, pero okay na yun. At least may kuan na kami yung parang train. So ay kuan mo pala yun siya, yung parang isuksok mo dun sa machine bago ka mag-enter para makuan siya. Yung parang anong tawag nun? Ma-access mo siya, tapos in case kung may mga mag-check na mga police or inspector sa tram, hindi ka maka-penalty. Pero sa 2 days namin is hindi kami na-check. Kasi di ba nga mga foreigner din tayo. Charot! Tapos ayun, nag-train kami papuntang, basta sila na yung bahal. Ang hirap din pala mag-travel kasi hindi mo talaga alam yung mga lugar, kasi first time ko nga doon. Tapos ayun, buti nga may lokal kaming kasama, tapos mga brainy din yung mga friend ko, magaling sila mag-search kung saan na mga lugar ganun. Tapos iyon, nag-tram na kami or train na kami papunta sa pinaka-city kung saan kami nag-book ng hotel. So yung binayaran pala namin na hotel is 62 ata yung nabayaran ko sa akin kasi group kami. Kung mag-isa ka, so mas maganda na mag-travel ka is marami kayo, at least mauntian lang yung kuan mo babayaran ng accommodation or hotel. Tapos ayun, nakita na namin yung bahay namin. Tapos mga 9 na yun, mga 10 PM na kami nakarating. So yung kuan pala doon, yung apartment, pagdating namin, wala siyang kanang kuan, ano yung tawag, receptionist. So papasok lang kayo, yung may parang kuan lang siya, instruction na ibibigay sa iyo yung kuan, yung binubukan mong hotel. Tapos yun, pati nga yung pagkuan mo ng mga password sa ano ba yung pinto, yun kailangan mong alamin. Tapos kasi wala nga siyang receptionist, hindi siya kagaya sa mga hotel na may receptionist na mag-assist sa iyo, na tutulong. Doon wala, yung parang may i-enter ka lang na mga pin sa bahay, yung parang sa pinto, tapos yun makikita mo na yung susi. Tapos ayun, nakapasok na kami no mga bandang 10, tapos hindi na rin kami lumabas kasi gabi na nga. Tapos natulog kami ng maaga para kinabukasan is mag-tour kami, hanapin namin yung dapat naming puntahan na mga lugar sa Vienna, Austria. Actually, first time ko po itong lumabas ng Croatia. So, yung Croatia pala is Schengen visa na po. So, 27 plus 2 na po yung mga countries ng Europe na pwede mong puntahan kung andito ka na. So, ayan, mag-update ako sa inyo kung ano pong mga kaganapan na nangyari sa akin sa Vienna, Austria. So, pasalamat din ako, at least nakapunta ako dito. So, tuwang-tuwa po ako. Kasi nga yung parang treat ko na lang po sa sarili ko. Kasi